Okay, magandang araw po sa ating lahat and panibago na namang updates tayo patungkol po sa nangyari po kay former President Duterte. Okay, heto po, unahin muna natin itong kay Fajardo, no? Na alam nyo, itong si Fajardo alam niyang napahiya na sila kasi ang dami ng mga pulis na nag-resign dahil sa nangyari kay Tatay Digong, no? Kasi hindi nila nagugustuhan yung nangyari. Pagkatapos, kumalat yung video na itong mga pulis na mga babae, alam nyo naman basta mga babae, emotional yan sila, di ba? Nakita kasi doon sa video na while inaresto nila si Duterte, umiyak, di ba? Binalita natin ito. Umiyak itong mga kapulisan nating mga babae. Naawa sila kay Tatay Digong. Ngayon, itong si Fajardo, sabi niya, pawis lang raw yun. Gusto pa nilang gusto pa nila talagang i-cover up na yung moral ng mga kapulisan. Yun, mamaya pag-usapan natin yan kasi palusot pa itong si Fajardo Kitang-kita na nga sa video, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Itong pangalawa nating pag-usapan ay itong si Representative Johnny Pimentel nagsalita na patungkol po sa pag-aresto kay Duterte. Ito, si Representative Johnny Pimentel. Wait. Yan. Nagsalita na po yan. Kilala niyo yan, ito po ay masasabi nating sang-ayon siya na naaresto si Tatay Digong. Okay? Mamaya babasahin natin kasi sablay sobrang sablay itong mga sinasabi niya. Yan, ire-react din natin yan. Okay? Itong pangatlo nating pag-usapan ay update sa kalagayan ni former President Duterte sa ICC. Okay? Ano na ba ang kondisyon ni Tatay Digong? Okay, I think this is good news. Itong ibalita ko na ito. Mamaya pakinggan nyo yan itatalakay rin natin yan. Marami tayong pag-usapan ngayon. Ito. Pag-usapan rin natin itong nagsalita na itong some of these mga kongresista nating mga magagaling na mga buhaya na sabi nila ang mga testigo laban dito kay former President Duterte sa anti-drug war, paniniwalaang mas lalakas ang loob ayon sa mga kongresista. Dahil sa nangyari kay Duterte, maglalabas na raw at lalakas yung loob nila. Tingnan natin. Mamaya ipapakita ko yan Ito, pang-ilan na ba? Pang-5 na ating pag-usapan. Ang palasyo raw sa pahayag ni Senator De La Rosa, nagkokomentaryo na sila. Kasi sinabi po ni Senator Bato de la Rosa na yung nangyari kay Tatay Digong, it's a demolition job. Okay? Ang pagka-aresto kay ex-President Duterte, which is tama naman si Bato. Diba? Pero, alam nyo naman, itong si Attorney Attack Dog Claire Castro, binatikos niya itong sinabi ni Bato. Okay? Mamaya, pakinggan din natin si Attack Dog Claire Castro. Okay? Ito, pag-ilan na ba? Pang-6 na ating pag-usapan. Nagpakita na po at nagsalita na itong si Mayor Baste Duterte at nagpapasalamat sa mga taga-suporta ni Tatay Digong. Pag-usapan din natin yan at ipakita ko yung video na yan. Heto, tagam, sa Bisaya pa, tagam mirisi. Itong si Richard Hidarian, alam naman natin kung gaano ito ka-bias itong dilawan na ito, ay sa Mindanao, meron raw mga lungsod sa mga Mindanao. There are some areas of Mindanao na pinersona non grata na itong si Hidarian. Ang sarap ng mango shake, guys. Kasi, kung ano-ano na nang sinasabi ni Hidarian sa Mindanao Binatikos di umano ni Hidarian itong Mindanao, kaya pinersona non grata siya. O di, tagam sa'yo, tagam.
deserve, mirisi. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys, marami po ang makakita nito at maalam, magising sa katotohanan. Okay? Sabay-sabay muna tayo sa mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe na po para updated kayo lagi sa ating mga maiinit na balita. And yung mga cellphone ninyo, kung nakasubscribe kayo sa akin, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kung meron o kung nagla-live tayo, okay? Malalaman nyo kapag nakasubscribe kayo. Okay? So, mahalaga na mag-subscribe sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong si Fajardo. Ito ay shinare ni Galagar Martine Jr. Music. Shout out sa inyo. Ang caption niya, baka sabihin nila fake news ang pag-iyak. Correct. Kasi itong si Fajardo, alam niya at napahiya na sila ni Torre at itong si Fajardo kasi po dumarami na po ang nagpo-post na mga PNP, mga police na nag-resign kasi po ay they stand for FPRRD. Okay? Hindi nila lubos maako sa kanilang sarili na sa sitwasyon po ni Tatay Digong. Hindi nila kaya. Kasi alam nila kung ano yung totoo. Okay? So napahiya ngayon itong si Fajardo. Ngayon, tinanong siya, Ma'am, anong masasabi nyo na ilan sa mga sundalo na nandoon sa pag-aresto kay Tatay Digong ay some of them are crying. Palusot pa ang gaga. Sabi niya, pawis lang at pinupunasan nila, hindi sila umiiyak. Fajardo. Sa totoo lang, Fajardo, kitang-kita namin sa mga mata yung video. Ang mga pulis na ito ay naawa kay Tatay Digong. Ang mga pulis na ito, mahal nila si Tatay Digong. Bakit sasabihin mong pinawisan sila? Huwag mo nang bulahin ang sarili ninyo. Totoo lang, Fajardo, huwag nang bulahin yung sarili ninyo. Obvious na isinusuka na itong administrasyong Marcos. Pero itong mga PNP na ito, itong mga babaeng umiiyak na ito, wala silang magagawa kasi trabaho nila yan. Sila rin ay natatakot sa kanilang mga senior officer. Baka kung anong sasabihin, kung anong gagawin sa kanila. Sumusunod lang sila ng orders. Wala silang magagawa. Pero yung emosyon natin na hindi natin control, kasi kapag emotional yung tao, talagang kusang tutulo yung luha na yan. Alam mo bang sinabi ni Pardo, pawis raw yun. Wag mo nang bulahin mong sarili mo, Pardo. Wala na kayo. Pardo, ordinaryong pulis ka na lang sa pagdating ng 2028, sa totoo lang. You are not there. Especially itong ikaw, spokesperson man ka, no? Pagdating siguro ni BP Sara, baka i-reassign ka pa doon sa liblib na mga lugar. Kasi po, itong si Fajardo ang napapansin dito sa mga tao, sinungaling yan na, di umano sinungaling siya sa mga Ako rin, sa opinion ko, sa tingin ko, mahilig itong pagtakpan itong mga kabalstugan ng ginagawa ng gobyerno Okay? Sabi niya, rason pa siya na yung mainit raw yung uniforme ng mainit raw yung uniforme ng mga sundalo tapos nakakap, battle gear or sanon. Kaya raw pinawisan sila tapos siksikan doon. Teka lang muna kasi sa tingin namin aircon yun nasa loob aircon yun Hindi nga namin nakikita ikaw at si Torre na pinawisan kayo.
Tapos, mag-reasoning ka pa na pinawisan sila. Utot mo. Utot mo talaga, Pahardo. Huwag mo na kaming bulahin dyan, ha? Ito si Pahardo kasi pilit pa niyang itaas yung kanilang moral, which is wala na, galit na yung taong bayan sa inyo eh. Hindi sa lahat ng pulis ha, ito lang mga bangag na mga leader na ito eh. Okay, next. Next nating pag-usapan, ito si Representative Pimentel. Kilala naman natin itong si Pimentel na dati raw siyang PDP. Kilala natin ito. Bakit ba siya sang-ayon sa nangyari kay Tatay Digong ng pag-aresto? Alamin natin ha, bakit? Alamin natin. Alamin natin kasi alam nyo na ang tao, kahit alam niyang tama yung ginawa ni Tatay Digong, pero talagang kokontrahin niya. Alamin natin kung bakit ha. Sabi dito sa page na, wala na. Finish na. Pasensya na guys kung umiinom ako ng mango shake kasi ayokong aantukin eh. Okay. Sabi dito niya, ito yung sabi ni ni Representative Johnny T. Pimentel. Isa ito sa mga nagsasalita sa Tuwadcom eh. Ay, dako. Sabi niya, with all, imagine ha, kaalyado ito ni Tatay Digong dati sa PDP. Sabi niya, with all due respect to Duterte supporters. Dito ka magtataka, dating kaalyado ni Tatay Digong sa PDP laban, ngayon tumiwalag. Alamin natin kung bakit tumiwalag ha. With all due respect to Duterte supporters, tayo yun ha, I can no longer stay silent. Wow. May padrama ka pa ha. Hindi na raw niya mapigilan. Ha? Hindi niya mapigilan kundi hindi na siya dapat mananahimik, dapat na siyang magsalita. Yan ang ibig niya sabihin. I can no longer stay silent about Duterte's harsh administration. Sinabi niyang harsh daw ang administrasyon ni Duterte. Siya na mismo nagsabi dyan ha. Nung nakita natin ito sa panahon ni Tatay Digong, kinakampihan niya si Tatay Digong. Ngayon, sasabihin na niya, harsh raw ang administrasyong Duterte. Hay! Alamin natin ha. Alamin natin bakit harsh na ang administrasyon ni Duterte. It's true that I was once an ally of PDP laban. Kaalyado siya dati. But it was a sugar-coated alliance since PRRD was the president. And in reality, my brother, yun pala. Kaya pala plastic ka. Plastic ka na nakipag-alyado kay Duterte. Ano ba? Alam niyo ba kung bakit? Sabi niya dito. And the reality, ang kanyang kapatid na si Alexander Pimentel once experienced brutal treatment from the former president. Kay Duterte, brutal raw yung treatment ni Duterte sa kanyang brother. Bakit? Yan ang tanong. Bakit brutal? Bakit brutal? Siya rin ang nagsasabi nito. Brutal treatment from the former president himself after being mistakenly listed under the Oplan Tokhang. Kaya pala. Kaya pala. Mistakenly eh. Ang sabi niya mistakenly eh. Kaya pala. Di ba? Again, may experience raw siya na brutal ang treatment ni Duterte sa kanyang brother kasi mistakenly listed under Oplan Tokhang. Okay. So, yan. Opinion niya yan, ha? Na mistakenly. Sa Oplan Tokhang. Okay. Kaya pala. Galit pala siya sa war on drugs kasi na mistakenly ang kanyang brother. Kayo mga audience, kayo nang humusga, ha? Kayo nang humusga. Siya ang may sabi, moreover, our mining company. Ayan na. Kaya pala,
Moreover, our mining company was also at risk during his term. Tandaan, naalala nyo ba na si former President Duterte is very strict about sa mga oligarchs, very strict sa mga taxpayers na mga malalaking kumpanya, sa mga taxpayers na hindi nagbabayad ng tamang buwis ng mga oligarchs, ng mga abusadong mga oligarko. Galit si Tatay Digong. Remember kayo doon, ha? Hindi ko sinabing siya yun, ha? Okay. Pero ang sabi niya dito, moreover, our mining company was also at risk during his term. Ang tanong, bakit? Hey! Hindi, ako sa totoo lang, ha? Kaya pala, hindi kasi maganda pakinggan na yun pala yung mining company nila. Kasi alam mo, si Tatay Digong dati, kahit kaalyado ka pa, ha? Kung merong problema sa inyong mining company, talagang mananagot kayo. Di ko lang alam, ha? Because I don't know what's the real story or the detail dito. Pero ang point ko dito, para siyang nagtampo kay Duterte. 'Di ba? Imagine how palpak you are. Representative Johnny Pimentel, dahil hindi mo nagugustuhan ang treatment ni Duterte sa inyong mining company. Nagtatrabaho lang po ang gobyerno. Kung merong mga violations yung mining company nyo o meron bang problema, di ko lang alam, bakit sasang-ayon ka sa pag-illegal na pag-aresto kay Duterte? Anong kinalaman doon? Inaresto si Duterte na kulang-kulang yung warrant of arrest? Inaresto siya sa hindi sa tamang procedure? Tapos ito yung i-reason out mo? Kaya pala, ginigipit kayo ni Duterte, kaya sang-ayon ka? You are not being professional. Sa totoo lang, Representative Johnny Pimentel, na ano ka, namimersonal ka kay Duterte. Kaya pala, sang-ayon ka. Di ba? That's not good. That's not good. Hindi ko na, kung yung brother mo na natukhang at itong mining company mo, I'm not the judge or the korte na makapagsabihin guilty or not guilty yan. Wala ako dyan. Ang sa akin lang, I think sa panahon po ni Tatay Digong, ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Trabaho lang yun. Pero ikaw, kung pinipersonal mo, kaya pala sang-ayon ka dito sa illegal na pag-aresto kay Duterte. Okay? Pero sabi niya dito, but now, the time has come for him to face accountability. Masaya ka na. Masaya ka na. Sabi niya, I believe he deserves to be put on trial at the ICC for the good of the Filipino people. Alam niyo, ang reaction ko dito, isa rin itong mga manggagamit. Ginamit nila si Duterte nung panahon na si Duterte ay nasa posisyon, di ba? At sa kasikatan ni Duterte, ginamit nila para siguro manalo sa mga eleksyon, di ba? Sikat para man hanggang ngayon si Tatay Digong. Pero ito lang yung masasabi ko sa iyo, Johnny Pimentel. Good luck sa 2025 at sa 2028 election. Kasi I think hindi ka naman nanalo. Yun lang ang sa akin. Kasi kinontra mo ang mga Duterte. Remember, mahal na mahal ng taong bayan si Duterte at yung mga kumakalaban sa mga Duterte ay babagsak rin kayo. Kasi ang tao po alam na kung ano yung katotohanan. Yun lang po, okay? Walang personalan, okay? Move tayo sa next nating pag-uusapan. Itong update patungkol kay Tatay Digong. Okay? So, heto na po yung update. Former President Rodrigo Roa Duterte is in good health condition after ongoing medical check-up. So, masaya po tayo na at least sa mga nangyayari, mayroon tayong balita na nakalap na mabuti ang kalagayan at ang health condition ni Tatay Digong. Sabi dito, Duterte, during the call, the former president, ito ang
sabi ng embassy ng Netherlands, taga-embassy na ng Netherlands ang nagsabi dito. During the call, the former president conveyed, among others, that he underwent medical checkup and has received medical care and that he is generally fine. The former president then requested a visit by embassy consular officials and also asked the embassy to assist in request for a visit by his legal counsel and family member respectively. Okay, I hope ang Philippine Embassy natin sa Netherlands ay nagsasabi ng totoo. Na si Tatay Digong po ay nag-request po ng assistance, no, na mapuntahan na siya ng mga legal counsel niya diyan at ang pamilya niya. Kasi nandun na po si Paulo Duterte at si VP Sara. Sana magkita sila at ma-check ni Paulo at ni VP Sara ang kalagayan ni Tatay Digong. So that malalaman natin kung ano yung mga pangangailangan ni Tatay Digong. Pero as of now, ang taong bayan po ay hindi talaga matanggap-tanggap ang kalagayan ngayon ni Tatay Digong. No? Hindi pa rin namin matanggap-tanggap. Kahit ganyan yung balita, Duterte doesn't deserve this kind of treatment na ilagay doon sa ICC. Okay? So, yun lang po ang aking dito. Ang sa amin lang, mabuhay ka Tatay Digong, no? And hope all is well. The truth shall prevail. Yun lang ang masasabi ko dyan. God bless sa iyo dyan, Tatay Digong. Okay? Heto. Pag-usapan rin natin itong mga testigo ni former President Duterte, yung mga na biktima umano ng war on drugs ni Duterte sa EJK na sinasabi nila, lalakas raw ang mga loob na nito. Siyempre, kasi kinakampihan ng mga buhayang congressman kinakampihan At siyempre, kinakampihan kasi bangag itong administrasyon Diba? Ito yung balita. Panoorin natin, Naib. Ano tawag yun? Bangag. May sabi sila bangag for all. Bangag is all. Ngayong nasa jurisdiksyon na ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala ang ilang kongresista na mas lalakas ang loob ng mga testigo laban sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Hindi ibig sabihin na lalakas ang loob nitong mga testigo na ito ay ibig sabihin guilty na si Duterte. Hindi. Hahanapan pa rin yan ng ebidensya. Isipin nyo yan mga kongresista. Huwag mo nang magmamagaling. Isa pa ito. Nagmamagaling ito Ito yung sumisigaw Ay nako. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, tiyak na magiging patas ang paglilitis sa dating punong ehekutibo. Kung ang ICC ay patas, itong tandaan kung ang ICC ay patas sa paglilitis, ang Filipino people are very confident na mananaig si Duterte. Di ba? Tingnan natin. Lahat ng mga gustong magsalita, Kasi kung pupolitikahin ito ng ICC, alam na. Dun sa mga nangyari ng nakaraan, lalo na sa paglaban ng ating pamahalaan sa nangyaring war on drugs, siguro mas mapagbibigyan sila ng pagkakataon ngayon, mas lalakas yung kanilang loob ngayon na magsalita na, upang malaman natin kung anong mga nangyaring katotohanan. Hinikayat naman ni House Assistant Majority Leader Manila 1st District Representative Ernix Junicio ang mga tauhan ng pulisya na sabihin ang katotohanan kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga ng Duterte. Alam ko na ang sasabihin niyan. Utos ito ni Duterte, which is totoo naman Inutusan sila ni Duterte na kapag manlaban, siyempre unahin nyo ang sarili nyo. Di ba? Anong gagawin? Unahan nyo na. Hindi naman yan dinay ni Tatay Digong The administration. The government has to be just. At the end of the day, kapag may biktima na may kasalanan, dapat managot.
let truth prevail. And I do believe our country Okay. We are very confident. The truth shall prevail. At alam namin, tama lang yung ginagawa ni Tatay Digong. is in a good direction with President Bongbong at the helm. Muli Siyempre, si Bongbong Marcos, kalaban sila ni Duterte eh. Pinopolitikan niya. Siyempre, si Bongbong Marcos, bias na yan. Bias na yan eh. iginiit ni dating Pangulong Duterte na aakuin niya ang responsibilidad sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Ginawa nito ang pahayag pagkalapag sa the Netherlands. For all of the whatever happened in the past. Ito nga pinaprangkahan kayo ni Duterte dito na lahat ng pangyayari sa war on drugs, inaako ko lahat. Lahat ng mga kapulisan, mga generals dyan, yung mga chief PNP dyan, sagot ko yan. Huwag niyong pagbibintangan sila. Ako ang ito na, sabi niya, mananagot na ako. Ako ang sasagot dito sa lahat sa ICC. Which is, maling-mali. Kasi walang jurisdiction yung ICC, putang ICC na yan eh. Ako na yung... Marcos, bangag. Happy ka na dito? Happy ka na? Saan nakikita mo na dito? Kaawa-awa. Happy ka na dito sa... deserve, para sa'yo, deserve ito niya sa kanya, no? Kasi kalaban kayo eh. May araw ka lang. Ang karma, di magsaba. Front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat buong kooperasyon na ang gawin ng Marcos. Itong si Castro, may nakikinig pa ba dito? Ha? Ipalayo nyo yung mga mga bata dyan. Junior Administration sa ICC. Kabilang narito ang pagsusuko sa mga pangunahing nagpatupad ng kampanya kontra illegal na droga. Dapat yung full cooperation niya na kasi hindi naman magagawa ni President Duterte. Pangunahan mo pa yung ICC? Ha? Yan kung walang nag-execute din, di ba, nung kanyang mga order. Ang gustong mangyari dito ni Castro na lahat raw na nag-execute doon sa mga biktima, idadamay niya. Ha? Talaga ito. Like katulad ni Senator Bato de la Rosa. It's very obvious, naggalit ka sa kanila. Kaya mo yan sasabihin. Yung nakalagay kasi doon sa persons of interest ng ICC, si former General PNP Chief Albayalde. Kung ganito po ang ating government official sa bansa natin, kung lahat ang style ganito, hindi talaga aasenso ang Pilipinas. Yun ang masasabi ko sa inyo. Kasi mas pina-priority nila yung kanilang galit eh. Hindi na nila iniisip yung yung tamang gawin natin sa mamamayang Pilipino. Dapat ang unahin nyo, i-secure nyo ang bayan nyo. Hindi yung away politika. Si Leonardo, yung sa CIDG dati, si Kulamat, si General Kulamat. At isa pa, so dapat kung hihilingin ng ICC na pumunta or through Interpol na pumunta rin sa Hague, ay dapat ay mag-cooperate ang Marcos administration. Rosalie Coz, Okay, so yun po ha. Lalakas na raw ang loob nitong mga AGK, yung mga testigo. Tingnan natin ha. We are hoping na yung ICC na yan will be patas lang kayo. Okay? Ito, pag-usapan rin natin itong ang Malacanang, no? Sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa na demolition job yung ginagawa ninyo kay Tatay Digong. Nagsalita ng Malacanang patungkol dito. Lang po. Yesterday, Senator Bato de la Rosa mentioned ito that banatan na to nitong attack dog na ito. clearly it was a demolition job against him. Pero parang nag-benefit pa siya dun sa demolition job kasi tumaas daw yung kanyang survey sa Pulse Asia. Siyempre, maraming nagmamahal kay Bato de la Rosa. Ikaw ngayon,
Ha? Inggit na itong Malacanang. Oh. Dahil doon sa pag-aresto, ha? Remember, Malacanang, makinig. Dahil inaresto nyo si Tatay Digong. Anong effect nito? Mag-landslide yung PDP senatoriables? Mag-landslide yan. Mananalo yan lahat dahil ang taong bayan galit na sa inyo eh. Your reaction on that? Paano po magiging demolition job kung ito pong kasong to ay na-file? Paano magiging demolition job talaga, Castro? Kasi yung bangag mong amo, bias na yan in the first place. Hindi na nga tama yung procedure, mali na nga yung explanation mo, Castro. Ha? Hindi dumaan sa tamang procedure. Instead na iharap muna sa korte ng Pilipinas, hindi na po yan nangyari. Diba? So, it's plainly demolition job yung ginawa ninyo. Huwag na tayong magbulahan pa dito. Hindi pa po panahon ng eleksyon, hindi pa po panahon ni Pangulong Marcos. Ito po, naisampa po yata to kung di ako nagkakamali taong 2017. Matagal na nga po eh. Dapat noon pa po. Diba kung ito po ay hindi po nag-withdraw at alam naman po natin ang dahilan kung bakit nag-withdraw ang dating Pangulong Duterte dito sa Rome Statute. Siguro po, pag-usapan din po natin yung mga di umanong biktima. Hindi puro dapat sa kanila lang nakatuon. Yan ang mali ninyo, Castro. Ito rin, utak dilawan rin ito eh. Ang mali ninyo, lagi nyong binabanggit yung biktima ng EJK. Dapat natin, pansinin natin yung mga biktima ng EJK, ganun, ganyan. Yan ang mali ninyo. Ni minsan, hindi nyo nga binanggit yung mga nabiktima dito sa mga jadik na ito na mga ginugurgor ni Tatay Digong. Hindi nyo, nasaan na yung mga bata? Pamilya ng mga bata na ginurgor ng mga jadik. Nasaan na yung mga pamilya, yung mga anak na ginurgor ang kanilang sariling magulang dahil yung tatay sabog na yung utak sa kasasinghot. Yung mga inosenteng bata at mga taong nagurgur dahil sa abusadong mga jadik na ito, dahil lulong na sa kabangagan, hindi nyo papansinin. Ang papansinin nyo lang, yung mga jadik na, mga pamilya ng mga jadik lang ang inyong kinoconsider. So it's plainly political. Kasi kung tama yung mga utak nyo dyan, dapat pansinin nyo lahat. Pati yung mga nabiktima dito sa droga na ito, pati itong mga inosenteng mga bata na mga nangashoot na nagugurgur, yun ang pansinin ninyo kasi mga inosente yun. Yun ang mas mahalaga. Pero ang mahalaga sa inyo, itong mga jadik na ito na nagugurgur. Nakiramay kayo dito sa mga pamilya ng mga jadik eh. Yan dyan kayo mali. I know, there are some na talagang casualty yun. And it's normal. Kagaya yan ng giyera. Ang hirap sa inyo, ginagawa nyong mali. Ang tama na ginagawa ni Tatay Digong. Yun ang mali ninyo. Huwag na tayong magbulahan pa, Castro. You are designed to be an attack dog sa Malacanang. Huwag na tayong magbulahan. Ang atensyon ng tao, hindi napapansin sa ngayon ano ang naranasan ng mga biktima. Dahil, ang tanong ko sa inyo, napapansin nyo yung mga inosenteng na nagugurgor? Ibalik ko sa iyo. Kung hindi nyo napansin yung mga nagugurgor na mga biktima, yung mga biktima di umano sa mga EJK yung pautot ninyo. Bakit? Pinansin nyo ba yung mga inosenteng batang nagugurgor? Mga inosenteng mga asawang nagugurgor? Dahil sa mga bangag na mga jadik na ito? Diyan kayo magaling eh. One-sided lang yung utak ninyo.
ano ang naranasan ng mga pamilya na naiwan ng O ano yung naranasan rin sa mga inosenteng bata na biktima dito sa mga jadik? Ibalik ko sa iyo yung tanong. kanilang mga kamag-anak na naging di umanong biktima ng EJK. Bakit ngayon ang mga Pilipino Yung nabiktima sa mga droga, hindi nyo papansinin. Utak talangka ka rin eh. Tanga ka. Bobo ka. hindi na nakikita yung mga Hindi ko namatay? maintindihan kung naging attorney ba ito. Bakit napagtutuunan natin ng pansin yung pinagbibintangan na pumatay? Bakit hindi nyo pinapansin yung mga nagurgur na mga inosenteng bata? Ibalik ko sa inyo lahat. One-sided kayo. Yun ang hirap sa inyo eh. Yan ang hirap sa iyo. Isang side lang, isang anggulo lang ang tinitingnan ninyo. Doon kayo nakatingin sa anggulo na makabenefit kayo. Bakit ko sasabing makabenefit kayo? Kasi masira si Duterte eh. Di ba? Doon lang kayo nakatutok. Pero hindi kayo nakatutok kung ano yung mahalagang ginawa ni Tatay Digong para sa taong bayan. Majority of the Filipino people sang-ayon po sa ginawa ni Tatay Digong kasi secure po ang buhay naming lahat at sa future generations ng mga kamag-anak namin at mga anak namin. Yan ang hindi mo iisipin. Kasi Castro, it's better na tumahimik ka na lang. Kasi kung panahon na, ayokong mangyari ito sa iyo pero kung panahon na, ang kamag-anak mo na ang magiging biktima nitong mga jadik na ito, huwag mong balikan yung ginagawa mong pananalita. Yan ang tandaan mo. I hope it will not happen to you. Pero ipangyari yan sa iyo, Castro, huwag kang magsisi. Deserve mo. Kasi wala kang ginawa bilang Pilipino para suportahan si Tatay Digong. Yun lang masasabi ko dyan. Nagpapatay. Bakit parang nag-glorify pa natin sa ngayon? Yun ang naaakusahan ng murder and crimes against humanity. Sana po ang taong bayan, buksan naman nila yung isip. Sana rin kayo dyan sa Malacayan, buksan nyo rin yun ang isip kung ano ang kahalagahan sa ginawa ni Tatay Digong. Tingnan po nila. Ano ang tingnan rin ninyo. nararamdaman ng mga tao. Ano rin nararamdaman sa mga inosenteng nagurgor? Ibalik ko rin sa inyo. Nung pamilya. Nung pamilya rin ng mga inosente. Na naging biktima. Na naging biktima rin ng war on ng droga na yan. EJ. Di ba? Dito lulusot sa akin, kahit attorney ito, dito lulusot ng debate sa akin. Ito yung next nating pag-usapan. Mayor Basti Duterte nagsalita na po. Pakinggan natin. Tingnan yung leadership ni Basti kahit alam niyang di na maganda ang kalagayan ng tatay niya pero still lumalaban Wag ko kibaw nganong tuwa na dito sa Netherlands karon sa Hague. Kaning questionable ang mga legality sa actions karon sa PNP, not because, again I will reiterate, not because sa mga nanarbaho, mga gagmay, mga pulis, mga pagbagrango, but sa liderato nila, ang chief PNP o ang presidente karon. Kita man mo, ang pagkahuman nga sakay og eroplano ako amahan, nagpresko ng presidente, ni angkon man siya, nga ni-participate sila. Gihatag nila ako amahan, and probably, ako na'y sunod, kay kinsa ba sa mua kay tungod mga anak niya naapod mis politika. Pero again, itong mga nanganhi dire, salamat kaayo, dako kay nangabutang sa amuang pamilya, labi na gyud karon nga niya mo nga mosuporta sa mua.
Kami nanarbaho lang gid mi. Ako sukad na Vice Mayor ko naningkamot ra gyud in town ko nga mapatunayan ako ang sarili sa inyo nga ako dapat may manarbaho aning posisyonan ni. Hantod karon maulang gihapon na wa milaing gusto aning kalibutanan ni kundi manerbiso sa inyo ha. Yun ang point dan sa video na ito. Alam mo, sa totoo lang, laking paniniwala ko talaga dito sa mga Duterte. Ako talaga ay naawa sa kanila kasi alam ko itong mga ugali ng mga Duterte is nagserbisyo lang sa taong bayan. Binuhos nila ang lahat sa kanila, no? Para lang sa ating taong bayan. Kasi alam nila na bihira na lang tayo makakita na isang politiko na tunay na magserbisyo. Yung presidente natin, ewan ko nalang bangag yan, walang pakialam yan sa taong bayan. Kaya itong si Basti Duterte ngayon ay nagpapasalamat po sa supporters ng mga Duterte at kanyang tatay. Kitang-kita naman eh. Grabe yung support. Luzon, Visayas at Mindanao nagrarally na ngayon. Ha? Wala na. Tingnan nyo ngayon, galit na lahat kay Bongbong Marcos. Kung makikita nyo sa Facebook, sinisira na yung picture ni Bongbong Marcos doon sa mga eskwelahan ng mga estudyante. Hindi ko sinabing tama yun ha, pero tingnan nyo, galit na ang tao. Galit na ang tao. Huwag na tayong magbulahan. May ano sila ngayon sa Tacloban, may rally sila. Ewan ko na lang kung hindi yan lalangawin yan yung rally ninyo dyan. Salamat kaayo. Sobra-sobra na inyo. Nagpapasalamat si Basti Duterte ha, in behalf of what happened. Ang taong bayan po ay lumalabas at nagsisigaw ng Duterte. Nagpapasalamat si ikaw, tatay mo nandun na kinulong. Siyempre ikaw malulungkot ka. Pero dahil dito sa mga taong nagsigaw, sumuporta, siyempre ikaw magbo-boost yung yung instead na malulungkot ka, you will have a confidence na talagang lalaban tayo, ganun. Pinapakita gusto na ko nga makapahuway mo o mauli mo kung unsa man ni dawato na mo ni kaya man na mo atubang ikibaw man may ako bisag kani karon wa koy sa nila, wa koy sa bisag kang kinsa. Di ba? They are confident na tama yung kanilang ginagawa. It's just that ang laro ng politika ay sobrang dumi. Okay? Eto, si Hidarian, itong in-interview ng mga dayuhan rin eh, nagmamagaling. May nabanggit siya tungkol dito sa Mindanao. Ayan, pinersona ng grata, deserve mo. Hagoy, mapriso ka. Tagam, mirisi, tagam. Ito si Darian, dilawan ito eh. Tapos, ang yabang-yabang nito mayabang ito kasi inggit ito kasi sa sobrang dami po ng mga DDS. Ngayon, ang kaya lang niya mambatikos na kahit itong mga analysis nito ni Hidarian, laging sapul ito kay Sastrogando. Bobo rin ito eh. Di ko nga alam bakit lagi itong ini-interview ng mga mainstream media. Alam nyo, sa totoo lang, ang taong matalino, magiging bobo yan. Ito, hindi man to bobo, itong si Hidarian. Pero, magiging bobo ang isang taong matalino kapag bias ka na. Bias ka kasi. Doon lang tayo sa totoo, Hidarian. Kaya ka, sometimes, bobo ka sa paningin ng bright man to, pero nagiging bobo kasi po, yun bang hindi natupad yung kanyang gusto? Anti-Duterte talaga ito eh. Hindi, alam nyo naman, ang mga Marcos at ang mga Dilawan, ang hirap po ipagtanggol niyan kasi alam naman natin, mahirap talagang itanggol ang kamalian. In any issues, I'm talking about in general. Mahirap ipagtanggol ang isang mali na bagay. Kaya naging bobo sa paningin ng tao ito eh.
Ayan, ngayon, kung ano-ano sigurong sinabi niya dito sa some parts of the area sa Mindanao, ayan, pinersona non grata. Mirisi, deserve mo, tagam. Yan! Si Richard Hidarian na nanlait sa lahat ng mga taga Mindanao na tayo daw ang pinakamahirap. Grabe. At tawag dito, huwag kang manglait ng mga mahihirap, Hidarian, kasi gulong ang palad natin, ha? Baka yung one of these days, ang mga mahihirap na rin ang magsabi sa iyo na, deserve ka sa kalagayan mo, ha? Hidarian, yun ang sabi ko sa iyo. Gulong ng palad. Huwag kang masyadong confident. ikinumpara pa niya tayo doon sa sub-Saharan African level. Ay, grabe diba? siya. Grabe mga lods, no? Ang liit talaga ng tingin nila sa atin, mga taga Mindanao, mga Bisaya. Di ba? Pilipino tayong lahat. Dapat equal ang treatment natin. Maluzon, Visayas at Mindanao. Pero ikaw, para sa akin, this is a serious matter yung ginawa niya. Hindi na below the belt na ba? Kaya buti nga, sana marami pang mga cities at lugar, di ba, dito sa Pilipinas na mapersona ng grata ka. And good job, Isabela City, Basilan. Sila ang nauna. Nako, humanda ka akla, marami pa yan. Diba? So, yun lang po ha. Ang masasabi natin dyan ay yung mga vloggers na ipinagtanggol ang mga politician na alam nilang mali-mali yung ginagawa, mahirap talaga ipagtanggol yan. Yun lang masasabi ko. Dito sa Donmar TV, doon lang tayo sa tama. And I believe dito sa channel ko, ang tama po ay yung ating Pangulong Duterte. I stand for former President Duterte. Okay? Don't forget ha, vote straight PDP laban Senatoriables. Okay? So guys, mag-comment, mag-react po sa mga pinag-usapan natin, ha? At pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para marami po ang magising. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Okay? And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Yan po ang pangalan. Nag-a-upload tayo doon ng mga videos na hindi po natin ina-upload sa main channel natin. So subscribe rin kayo doon. Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? Maraming salamat mga audience at mga moderators ng Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.